Nagbabalik po ako ng hirit, mga kapuso. Nakaka-excite. 2 linggo na lang, Pasko na. Pero, ang hindi nakaka-excite, yung sasalubong sa yung napakabigat na traffic. Paglabas mo pala ng bahay mo, ganyan na, oh. Nung nakaraang weekend nga po, walang galawan ang mga sasakyan sa bahagi ng Marcos Highway. Ang mga kapuso nating motorista inabot daw ng 3 hanggang 5 oras sa kalsada. May iba, naglakad na lang. Napilitan maglakad para makauwi dahil nga po walang galawan yung mga sasakyan. Sabi na marami, hindi pa nga ito yung peak ng holiday season pero ganito na ang sitwasyon. Bakit nga ba nagkaganito at paano natin ito sosolusyonan? Yan ang pag-uusapan natin dito sa Issue ng Bayan. At ngayong umaga, makakasama po natin Department of Transportation Secretary Attorney Giovanni Lopez. Sir, Secretary, welcome. At kasama rin natin ang commuter group na Move as One Coalition, ang kanilang kinatawan na si Will Hansenly. Will, welcome. Thank you very much for joining us. Good morning. Good morning. Sa inyo, gentlemen. Good morning, Sir Ivan. Sec, good morning. Unahin ko po kayo, Sec, itong naging sitwasyon sa Marcos Highway. Sabi nga nila, it's not even the peak. First weekend pa lang. Ang sabi ni Metro Manila Council Chairman Mayor Francis Zamora, mag-uusap daw yung LGU, yung mga affected, Rizal, Pasig, Marikina. Tumukod nga ng QC itong traffic na to eh. Paano ba maiiwasan yung ganitong ke-horror na traffic? Anong naging usapan? Tama nga po noon. I think that was last Saturday. No? Napakahaba ng traffic dito sa Marcos Highway. Kaya nga po, insofar as DOTR is concerned po, no? Nung nakita po natin yan at napanood natin, no, sa news, agarang po ako nag-utos sa LRTA na pahabaan yung oras ng kanilang operations. Okay. At least for that line. Kasi po ang pananaw naman po namin, which I think everyone agrees, kapag mas mahabang oras, mas madaming masasakyan ng ating mga pasahero, kapag mas madaming sumasakyan, mas mababawasan ang ating masasakyan sa kalsada. Pero more than anything po, alam naman po kasi natin na we have limited na infrastructure pagdating sa kalsada. Alam na natin na ganyan ang existing conditions niyan. Alam natin na yung mga bangketa na which sinayos natin with Move as One. Ang importante po dito ay parating disiplina po ng mga drivers, ng mga commuters. Kasi po kung mapapansin nyo po, kapag may traffic, umuusad naman po yan. Basta po nasa linya tayo, andyan na po holiday season na po tayo. Nagkakaroon lang talaga ng malaking problema kapag may mga makukulit at talagang yung mga may nagka-counter flow and everything. So what we're doing right now po in coordination with the LGUs, the MMDA, magdadagdag pa kami ng mas maraming enforcers. Okay. Linawin lamang po natin mga kapuso, no? Yung saklaw po kasi ng DOTR, hindi nila technically saklaw yung traffic management, mag-deploy ng ano, hindi no? Ang inyo po yung mga rails, yung roads, make sure na maayos. Ayan, kaya sa ngayon, doon muna tayo sa enforcement. Yes, sir. Sa perspective ng commuters, Will, ano ang nakikita ninyong naging problema? In this particular case, sa Marcos Highway and in general, so for the holiday season? Actually, kasi kulang nga po sa public transport. Kaya tapos sabi ni Sec Bano ay napahaba ng operating hours ng train. Kasi 'di ba ngayon, mas nauuna huminto ang train kaysa nagsasara ang mall. Yes, Kaya, tama. kung ako, bibili ako sa mall, alam ko magsasara abutan ng hating gabi. Ano gagawin ko? So either magkukotse ako o magagrab ako. Correct. So puro kotse. So kasi kakulangan ng ating public transport. Kaya napapakotse ang karamihan ng mga tao kasi car-centric pa rin tayo ang mindset. Correct. Pagkatapos kung maglalakad po kayo, pedestrian natin Hindi walkable. Hindi walkable. Kung bibili ka, so either mag-backpack ka, kung madala kang maleta. Correct. Kung may maleta ka, mahirap talaga. Sobrang hirap. Baka kala pa nila may cash. Di ba? Pero, Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Pero o kung meron kang stroller, either for your fur baby or for your baby, ayun, hirap talaga. Ito naman kahapon, MMDA Chairman Romando Artes nakiusap sa isang press briefing sa Malacanang, kung maaari daw, wag na muna mag-mall-wide sale yung mga mall. Iba't ibang reaksyon po yung nakuha natin dito. Iba sabi, bakit sinisisi yung mall? Ano masasabi niyo dito, Sec? Nasa kultura na po natin, no, na bilang Pilipino, na habang mas lumalapit yung Pasko, doon pa tayo talagang pumupunta sa mga mall. No, yung mga last minute shopping. Kasi naman yung bonus kakabigay lang daw. O wala pang bonus yung iba. Yes. So I think sa panig again ng DOTR na gobyerno, mas paigtingin na lang po namin ang ating again the traffic coordination, the traffic enforcement,
sabi ko nga po, mas lalo dito sa EDSA, kausap ko ang ating mga MRT3, no? Ang ating EDSA busway. Nasasabihin ko, bawal magka-aberya ngayon sa mga panahong to. No? Mas lalo na ngayon. So yun yung pwede namin maitulong. No? At kami po, ako, personally, I know na that is something, yung ipagbabawal yung mall sales, ay mahirapan po ang ating mga taong bayan. Will, Yun, actually, sa diba, malls, medyo naging anong tingin viral. ng mga commuters sa mga mall? Diba, no, naging viral yung mga post ng reply ng MMDA. Kasi maraming natanong, bakit ang traffic? They're expecting may aksidente ba, may gano'n, may aberya. Pero wala, sabi ng reply nila, Volume. maraming kotse. Mas pinagtatawanan sila. Kasi parang obvious ba? Actually, tama, obvious, maraming kotse. Kasi yun na nga, yung mga mall, actually hindi lang mall Marami, it's Christmas time, parties, so mataas yes, ang correct. activities of people going, to different parts of Metro Manila. And diba sa Rizal yun, it's one of the arterial roads, critical roads for people to get in and out of Metro Manila. Kaya actually, yung pagsabi ng solusyon, sige, bawasan natin yung mall hours, it will reduce economic activity. We want that. Right. Kasi it's still car-centric mindset. Kaya okay, more cars, yung solusyon, okay, let's try to reduce demand. But the answer to that, actually, we have to find ways to get people, to convince people to get out of cars and find alternative means of public transport. So imagine mo na lang yung mga tao kung yung train 24 hours. Right. So mas yung mga tao mas babawasan yung kotse. So mas bibilis ang daloy ng traffic. Nabanggit mo yung car-centric culture. Ito, ang natural consequence po ng traffic secretary, yung surge pricing. Tapos ang hirap mag-book. Dinadaing ng mga commuter yan, yung matagal na pagtanggap ng booking, pananamantala raw, hindi na lang ng mga taxi, kundi maging ng mga TNVS. Yung iba kasi, yung bago tanggapin yung booking mo, kailangan aantayin nilang mag-tip ka muna, or minsan, pag tinanggap nila, tatawagan ka, hihingi ng dagdag. Ano bang ginagawa ng DOTR dito, Sec? What is the policy and what do we intend to do about it moving forward? 2 weeks ago, I think, or 3 weeks ago, inatasan na natin ng LTFRB na paigtingin yung Oplan Isnabero natin. Kasi originally, just covers the regular taxes. Right. So right now, isasama na namin ang TNVS, no? Na bawal na po ang unjustified cancellation at yung refusal to render service. So naglabas na ng memorandum circular, I think yesterday, at may karampatang penalty na po to. No? There will be fine, kung magkano, depends sa existing GO. Tama po kayo, itong pangalawa po yung surge pricing na sinasabi ngayon. No? Yan, in the next few days, meron na po kaming decision dyan. Pero the decision would be definitely either to cancel or to defer it further, the implementation. Ang gusto lang namin malaman ngayon, kung saan ba napupunta yung surge pricing. Napupunta ba talaga sa TNC operators o sa TNVS drivers? Mukhang ang sagot dyan, depends who you ask. Sasabihin ng TNC, sa driver. Sasabihin ng driver, hindi sa TNC. Tama po. Kasi if the entire amount of surge pricing goes to the operator, makakaasa po ko, ipapakancel ko po kaagad yan. Okay. Ngayon, pag napupunta naman sa driver, That is where we have to strike a balance po. Kapag sa driver na to na naghanap buhay, pwede po natin bawasan kung magkano yung porsyento na hiningi ngayon. At baka yan po ang maging rason na hindi na nila kailangan humingi ng tip pa Right. for the cancellation and for the booking. isingit ko na rin, Secretary, yung tungkol sa libreng sakay sa iba't ibang 12 days of Christmas. 12 days of Christmas Okay. po. Oo. Ito naman po ay isang programa, no? Munting, sabi nga natin, pamaskong handog ng ating Pangulo, na from December 14 until December 25, may specific na sektor ng ating lipunan na libreng sakay po sila. Right. No? Maliit na pamaskong handog. Yan, I hope nga po dagdag ng kahit papaano ng ginhawa sa ating mga kababayan at sa mga commuters. So, isa-isa po. I think December 14, senior citizen. Yes. Pero we tried po, we tried to cover every sector Yes. of the community. But I think the question is, paano, do you need proof that you belong to this particular sector na libre on that particular day? Sabi ko nga po sa ating mga rail operators po, Line 1, Line 2, MRT3, we don't have to be very strict. Okay. For example na po, senior citizens po, May card Makahinga dyan. ka pa ng birth certificate, Yes. valid ID, no? Kapag card, usually may card mga yan. Kung wala namang card, kapag sa tingin mo naman, talagang may edad na, o matanda, Yes. ayaw mo na kasi ito nga ay pamaskong handog. No? So, ganun po yung usapan namin. So, ito lang po, kung may dadagdag ko lang po, pagdating sa, sinama na rin po namin dito yung LGBTQ. Yes. At para makita nila na talagang inclusive po Right. ang ating programa. Okay. Punta ako kay Will. Ano pa ba sa tingin nyo ang pwedeng gawin?
lahat tayo dito gusto natin maibsan yung traffic, no? But we're trying to look for solutions. May limitation tayo, major limitation sa infrastructure. From the point of view of your group, yung mga bike commuters or mga active commuters, ano pa kaya pwedeng gawin? Perhaps in the short term. Kasi yung mga gusto natin mangyari, long term, di ba? Bike infrastructure and all that. Pero yung short term, ano kaya pwede? So definitely not road widening kasi long-term Wala na infrastructure. As in, basically, one of the easiest way is to extend, yun nga, tama nga, extend the operating hours of our main, railways, of our yung mga EDSA busway, yun, to alleviate the need to take private cars. Actually, kung pwede nga 24 hours actually hanggang kahit na alas 2 sa madaling araw, 'di ba? Kaya doon or para provide dedicated sa mga bus lanes, Yes. mga ad bus lane kasi 'di ba sa EDSA meron, EDSA bus lane nagawa natin. Laking ginhawa ng EDSA, yung EDSA Definitely. EDSA bus Agree. lane. What if we had something like that to supplement the LRT along Marcos Highway, 'di ba? So at least sabi natin parang bawas ng isang linya. Napag-usapan na ba yan, Sec? Yes, actually, we're looking... Marcos Highway? Busway? Or Commonwealth? Napag-usapan yan, narinig ko na The yan. Marcos oo. Highway ngayon, again, napag-usapan in the sense na instructed or road sector Yes. po. Tignan nyo nga if we can do like a hybrid busway and everything. Pero ganito kasi pong pamamaraan, if I can say. These are long-term solutions. Right. Mid-term to long-term. Kasi ang dami pong proseso dito. At again, the limited infra, yung limited na kalsada, kailangan mo aralin mabuti. It's easier to say it, but Yes. it's harder to implement Definitely. it. So, sa ngayon, for now, in the immediate term, kailangan po ay disiplina, of course, lahat naman tayo apektado dito, and enforcement. Enforcement, extended hours of our rail lines Yes. para may sila ibang option. Pag-aayos ng ating mga bangketa. Right. Pag-aayos kapag may existing bike lanes to make sure they're safe para to give options again to our commuters na kung pwede mag-bike ka na lang kasi alam mo yung traffic. So those are like the Yes. short-term solutions. Will, final word. There are 3 things that we should be focusing on to get out of the car-centric mindset. Number 1 is we want, to improve the public transport, as what we have mentioned a lot of times. Number 2, yung mga bike lanes, sabi na nga po ni Sec Banoy, kasi kahit na marami kang bitbit, napansin nyo, maraming mga siklista, maraming bitbit, pero okay lang, malayo na narating sa bisikleta. So it's one of the most efficient ways of transport. And finally, better active transport, better pedestrian Yes. infrastructure. Para kung naglalakad ka, hindi mo feeling na second class. Sec, may citizen ka. pahabol na tanong. Yung extended hours ng tren, kaya ba to? Yes. Are we going to implement this already? The LRT2, yung line 2 po natin, extended na yan by 1 hour. So, hanggang anong oras na po siya? I think from yung Antipolo hanggang 10, Okay. tapos yung recto is 10:30 in the evening, no? Hindi kayang sabayan yung mall, no? Yung 11 kasi yung mall ngayon, Sec, di ba? Ang issue po, in as much as we want to do it po, no? Ang kapalit po kasi nito yung the maintenance Right. of the bagon and of course the manpower po. Yes. So if we can do something about it, we're going to do it. But definitely ganun po yung papunta po namin to extend it. Okay. In the meantime, mga kapuso, magtulong-tulungan po natin ito. Hindi po pwede nating iasa lamang sa gobyerno yung pagmamanage ng traffic dahil lahat naman tayo apektado rito, may mga limitasyon. Siyempre, kung tayo naman po'y magtutulong-tulong, tayo naman lahat ang makikinabang sa mas magaan na traffic. Maraming salamat, Secretary. Sir, Thank you, sir. Secretary Salamat. Lopez. Salamat. Will, thank you. Maraming salamat. Si Will ng Move as One Coalition. Yan. Magbabalik po ako ng hirit. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,